Inilipat ko na ng tirahan si Junjun para hindi mo na makita, para hindi ka na maguluhan. Nagbitiw ako sa aking trabaho. At pinagkaitlan ko ang sarili ko ng isang magandang propesyon para lang gampanan ang isang responsibilidad na tinalikuran mo! Tiniis ko. Tiniis ko kahit na masakit. Kahit nalabag sa aking kalooban na malayo sa akin ang aking anak. Para lang magkaroon tayo ng katahimikan. Hindi pa rin sapat. Mali pa rin! Hindi mali, Selena. Tama. Tama ka. Pero meron ka nakakalimutan. Ano? Ano? Sabihin mo sa akin, Mike! Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin kung ano nilalaman nito! Ilabas mo sa akin kung anong nararamdaman nito! Kausapin mo ko! Magsalita ka! Asawa mo ko! Asawa mo ko! Yan ang nakakalimutan mo! Asawa kita! Pagising mo sa umaga, nagmamadali kang umalis. Papunta sa anak mo. Pag may problema ako, wala akong makausap. Dahil wala ka, nandun ka sa anak mo. Pagbalik ko galing sa trabaho, tulog ka. Pagod na pagod ka dahil sa maghapon mong pag-aalaga kay Junjun. Alam ko, Selena, ang bumundo mo. Nakaikot kay Junjun. Alam ko yun. Pero paano ako? Ha? Asawa mo ko. Naghahanap. Nangangailangan. Magkasama nga tayo sa isang bubungan. Magkasama sa isang kama. Pero hindi ko na nararamdaman ang init ng pagmamahal mo, Selena. May puwang pa ba ako dyan? Diyan sa puso mo. May lugar pa ba ako sa mundo mo? I missed you. I'm sorry. Hello! Uy! Dili. Ito. Ay, ayan. Ano ba kayo? Isa yung bata, dala-dalawa pa kayo riyan. At ikaw, Upeng, tapos na ba ang trabaho mo sa kusina? Hindi pa nga ho eh. Sino may sabi sa inyong pakialaman yung staff toy ko? Ako, ma'am. Kawawa naman kasi ang bata eh. Wala akong ibang maibigay na laruan. Akin na nga yan. Uli-uli, wala kayong karapatan na makialam ng gamit na hindi sa inyo, ha? O ano, Upeng? Ano pa ang arte-arte. Paiyak-iyak pa, nagpapaawa. Ilabas mo nga yan. Bakit naman ganyan ang trato mo kay Reggie? Habang nandito ang batang yan, hindi tayo magkakasundo. Hindi mo siya dapat idamay sa galit mo sa akin. He's only a baby. Spare him. Spare him? How about me? Did you think of sparing me nung naisipan mong kaliwain ako? At ngayon, gusto mo pa yata akong gawing tagapag-alaga ng bunga ng pagluluko mo? Hindi ko ipagpipilitan si Reggie sa'yo kung ayaw mo. Pero kailangan hanapin ko muna si Ditas para maibalik ko si Reggie sa kanya. In the meantime, nakikiusap ako sa'yo. Pabayaan mo muna siya rito. Pansamantala lang. Wala akong ibang hihilingin pag pumayag ka. Pagbibigyan kita. On one condition. Kung ayaw mong mawala ang katahimikan ng bahay na ito, huwag mo ihaharap sa akin ang batang yan. Because as far as I'm concerned, he does not exist.
Ate, Sinaida, kami nang bahala ni Dayan dito. Tita Hilda, ano ba naman kayo? Dayan, tama na. Nagagalit ka sa akin? Ano ka? Pinababayaan mo na yata ang pag-aaral mo. Puro kabarkada, puro pasosyal, puro beauty contest, puro party. Ah, ano ba talagang priority mo, Dayan? Anong ginagawa mo? Ba, hindi ka na nakakatulong sa paghahanap buhay. Maawa ka naman sa mami mo. Mami, ang mabuti pa, magbihis na kayo. Matulog na kayo. Ikaw rin, Dayan. Bukas na kayo mag-usap. Tita Hilda, hindi ata niyo nakikilala kung sino-sino yung mga Pilato at Maria Magdalena na pinagtabuyan ninyo. Sila yung mga bago kong mga kaibigan. Mga anak mayaman, mga artists, mga executives, mga taong makakatulong sa... Social climbing. Yung palang inaatupag mo. Social climbing. Hindi, Tita Hilda. I am just establishing connections. Anak ako ni Ernesto Benitez. Anak ako ng isang mayaman, kaya hindi ako social climber. Patay ng iyong ama. At hindi ka tinanggap ng iyong lola. Napakataas ng iyong lipad. Nakalimutan mong anak ka rin ng isang Cecilia Zuniga. Hindi tayo mahirap at hindi rin tayo mayaman. Tandaan mo yan, Dan. Hindi ko nakakalimutan yung Tita Hilda. Pero ang hindi ko lang ma-accept, ang lahat ng tao, para sa akin pantay-pantay. Mahirap man o mayaman, lahat merong karapatan mangarap. At yun ang ginagawa ko, Tita Hilda. Ang hirap lang naman kasi sa inyo. Mukhang sumisikip na ang tahanan ito para sa atin. Lalong-lalo na sa inyo magtiya. Nakakahiya. Ang mabuti pa kaya, ate, lumipat kami ng tirahang mag-ina. Total, bakante naman yung isang unit. Doon na muna kami. Uupahan namin sa iyo yun. At lilipat kami bukas na bukas din. Tayo na, Sinaida. Mommy, bakit kailangang mangyari ito? Haapat na lang nga tayo, mag-aaway-away pa tayo ng ganito. Dayan, Mabuti na nangyari ito, Mami. Nahahalata ako ng mabigat na dugo niyan sa akin eh. Palibhasa din niya ako mapakinabangan, palibhasa di ko siya tinutulungan sa negosyo niya. tama na yan. Tapos ang usapang yan ah. At malaking utang na loob natin sa kanya. Hayaan mo, Mami. Pag ako naging sikat na at mayaman na mayaman, babayaran ko siya. Up to the last centavo plus interest. Nagsisimula na rin gumiti ang magandang kapalaran para sa akin.